sa lahat. Eh po, nag-aaway po sila. Eh po, susunukan po sila. Ito po, sunukan na po. Nagsapakan sa gitna ng kalsada ang isang jeepney driver at mga traffic enforcer sa Naik, Cavite. Natigil lang ang gulo nang matumba ang tsuper. Bago niyan, kinakausap lang daw ng mga enforcer ang driver na nakabangga pala ng tricycle. Paano nga ba ito humantong sa sapakan? Yan ang dapat niyong abangan. Ngayon'y ika-24 na araw ng Abril taong 2025. Diyan ka lang, huwag ka magulo. Tumatakbo muling mayor ng Rizal, Cagayan, patay matapos pagbabarilin habang nangangampanya. Nakapag-Facebook Live pa bago ang pananambang. China, nangihimasok daw sa eleksyon natin. Chinese Embassy, nangungontrata raw ng mga troll para manalo ang mga gusto nilang kandidato. Mga tumatakbong mayor ng Maynila na si Isko Moreno at Sam Versosa, pagpapaliwanagin din ng COMELEC dahil sa umunoy vote buying. Banat ni VP Sara na pangbaboy ang 20 pesos na bigas na ibibenta sa Visayas, binuweltahan ng Malacanang. Huwag daw sana siyang maging anay sa lipunan. Puntod kung sa nililibing si Pope Francis, inihahanda na. Pila ng mga gustong masilayan ng yumaong Santo Papa, parang walang katapusan. Ang CBCP naman, nananawagang huwag ikampanya ng mga Pinoy si Cardinal Tagle para maging susunod na Santo Papa. 5 sasakyan naatrasan at nadaganan ng tumagilid na truck. 3 ang patay. Eto na nga. Kobe Paras, naispatan na may bagong ka-holding hands. Tatlo ang patay sa isang malagim na aksidente sa Marikina. Biglang umatras ang isang truck sa paahong kalsada. Nadagana ng karga nitong container van ang 5 sasakyan. Nasa frontline balitang yan si Hannibal Talete. Sa kuha ng CCTV, kita ang pagdating ng trailer truck na ito sa paahong bahagi ng Fortune Avenue sa Marikina mag-alas 10 kagabi. Dahan-dahan at tila hirap sa pag-ahon ng truck. Ilang saglit pa, mabilis na dumaos-dos pa atras ang trailer truck. Hindi na nakunan ng CCTV pero kumalas at tumagilid ang container van na karga nito. Nadaganan ang mga sasakyang kasunod ng truck. Kabilang na ang 2 pampasaherong jeep, 2 kotse at isang SUV. Inabutan pa ng News 5 na maingat na kinukuha ng mga rescuer ang mga naipit na sakay ng pampasaherong jeep. Gumamit na ng hydraulic tools ang mga rescuer para mailabas ang mga biktima. Kinakailangan nating ingatan yung pasyente na hindi po mas ma-damage po yung position po niya. Kaya po talagang inunti-unti po natin siya. Higit 6 na oras tumagal ang pagkuha sa mga naipit na pasahero at driver. 3 ang namatay sa aksidente, kabilang ang mag-ina na sakay ng isang kotse at driver ng jeep. 10 naman ang nasaktan. Base sa investigasyon, magdi-deliver daw sana ng bulak ang trailer truck na mangyari ang aksidente. Paakyat po siya dito sa steepy part po nitong kalsadang ito. Unfortunately, parang hindi po kinaya at umatras po siya hanggang sa nag-shete po yung kanyang truck at yung mga kasunod po niyang sasakyan ang naatrasan at damage po niya. Kwento ng sakay ng isang nadamay na kotse, nagpaikot-ikot pa ang kanilang sasakyan nang madamay sa karambola. Kala ko patay na ako eh. Kasi yung pamangkin ko driver, ipit din siya eh. Nasa harapan kami. Sinira niya yung bintana na salamin. Doon, lumabas siya doon. Naipit kami. Ako, walang kagalos-galos. Wala akong naramdaman na nakalabas ako ng maayos. Sa ngayon, hawak na ng pulis ang driver ng truck na labis ang paghingi ng tawad sa nangyari. Hindi mo man kagustuhan ng ganun ang mangyayari po. Sorry po, tao lang po tayo. Mahaharap siya sa kasong reckless imprudence resulting in multiple homicide, multiple physical injuries, and multiple damage to properties. Nakahanda naman na sagutin ng kanyang kumpanya ang mga gastusin sa mga biktima. Iniimbestigahan na ng Marikina Traffic kung ano ang dahilan ng pagdaos-dos ng truck. Nagbabalita mula sa frontline, Hannibal Talete, News 5.
Patay ang isang delivery rider sa Talisay, Cebu matapos magulungan ng oil tanker. Ang biktima, sumasideline lang sana para may maipanggastos sa 7 niyang anak. Nasa frontline ng balitang yan, ang ating Visayas correspondent na si John Aroa. Pumailalim sa oil tanker na yan ang isang delivery rider sa Talisay, Cebu matapos mabangga at magulungan ito. Kinilala ang biktima na si Joseph Sidano. Sa investigasyon ng Talisay Police, magde-deliver lang sana ng pagkain ng biktima na mangyari ang insidente. Nakahinto raw ito sa stoplight at nagsiselfone para tumingin ng direksyon. Ilang saglit pa, hindi niya namalayang nag-go signal na pala ang stoplight. Umandar naman ang oil tanker sa likod niya at diretso siyang nabangga. Nasa blind spot po siya nung fuel tanker. So, on the position also of the truck driver, ang nakita lang ng truck driver is nag-umarangkada na. Sinubukan pang dalhin sa ospital ang biktima pero hindi na umabot ng buhay. Ayon sa asawa ng biktima, kalalabas lang ng trabaho ng kanyang asawa bilang security guard. Sumasideline daw ito bilang delivery rider para may ipang tostos sa 7 anak. Napakahirap po tanggapin. Paano ko itataguyod ang pag-aaral ng mga anak ko? Yung isa magka-college pa, yung isa undergrad pa sa college. Napakasakit po talaga. Sinubukan naming kunin ng panig na nakasagasang driver pero tumanggi siya. Nakakulong na ang driver at mahaharap sa reklamong reckless imprudence resulting in homicide. Nagbabalita mula sa frontline, John Aroa, News 5, Visayas. Nakahanda na ang puntod na paglilibingan kay Pope Francis sa Basilica of St. Mary Major. Ikalawang araw naman ngayon ang public viewing sa labi ng Santo Papa sa St. Peter's Basilica kung saan tagsana ngayon ang mga deboto. Live mula sa Vatican, nasa frontline ng balitang yan si Jovi Francisco. Jovi, anong latest dyan? Julius, mukhang nagkakatotoo yung tansya ng Italian Police na mas darami pa yung mga bibisita dito sa St. Peter's Basilica papalapit doon sa funeral rites kay Pope Francis sa Sabado dahil talagang mas marami kumpara kahapon yung dagsa ng tao dito. Parang walang katapusan, Julius, ang pila sa labas ng St. Peter's Square dito sa Vatican at matsagang naghihintay ang mga deboto para sa public viewing sa labi ni Pope Francis. Ayon sa Italian Police, umabot sa 25,000 ang bilang ng mga nagpunta sa unang araw ng visitation. May mga naabutan tayong Pinoy sa pila para pasulyapan sa huling pagkakataon ang Santo Papa. Mula sa loob hanggang labas ng Basilica, ang haba ng pila. Bali wala naman ang halos 2 oras sa pila kapag kay pumila na dito. 2 oras yung itatagal niyan. Dahil nabibigyan talaga ng pagkakataon ng lahat ng masilayan ng malapitan si Pope Francis. Hanggang sa Biyernes, ang visitation o public viewing mula alas 7 ng umaga hanggang alas 12 ng gabi, oras sa Vatican. Yan yung original time, Julius. Pero kaninang umaga ng alas 6, natapos yung unang public viewing. Sabihin na extend ang oras sa ito ng 6 na oras from the original 12 midnight sana yung cut-off dahil sa dami ng taong nakapila kagabi. Pati ang mga foreign and local media sumama sa public viewing kagabi at pinayagan ng lahat na nakarehistro na mga mamamahayag na makapasok dito sa Basilica. Ayon sa Vatican Press Office, may higit 1,000 members of the press ang nag-accredit o nagpa-accredit para sa funeral ni Pope Francis. Sa labas naman ay inihanda na ang St. Peter's Square para sa funeral rites ni Pope Francis na gaganapin nga sa Sabado. Nakalatag na ang mga upuan para sa mga dadalo kasamang world leaders kabilang si Pangulong Bongbong Marcos. Nakatayo na rin ang mga safety barricades, ang mga scaffolding at maging mga portalet. Sa Basilica of St. Mary Major, nilibing ng Santo Papa, alinsunod na rin sa kanyang hiling at nakahanda na sa naturang Basilica ang lugar kung saan ihimlay si Pope Francis. So mamaya, Julius, ay ipapakita natin sa ating pagbabalik yung kung gaano mas maigting na yung seguridad sa paligid ng Basilica in anticipation doon sa magaganap nga over the weekend. Julius. Maraming salamat, Jovi Francisco, live mula sa Vatican. 9 na araw na pagluluksa ng Vatican ang pagpanaw ni Pope Francis. Alinsunod dito sa tradisyon ng simbahang Katolika. Nasa frontline balitang yan si Mon Gualvez. Sa pagpanaw ni Pope Francis, kabilang sa mga ritual at tradisyon ng simbahan ang Novemdiales o ang 9 na araw na pagluluksa.
Magsisimula ang unang araw nito sa Sabado sa funeral mass ni Pope Francis. Base sa tradisyon, kada araw ay pangungunahan ng iba't ibang kardinal. Iba-iba rin ang grupong dadalo sa misa, depende sa koneksyon nila sa Santo Papa. Sa ikalawang araw, mga empleyado ng Holy See ang magsisimba sa St. Peter's Basilica. Si Vatican Secretary of State Cardinal Pietro Parolin ang mangunguna. Si Cardinal Baldassare Reina naman at ang grupo ng Simbahang Roma ang nasa ikatlong araw. Sa ika-4 ay ang Archpriest ng Papal Basilica ng St. Peter na si Cardinal Mauro Gambetti. 5th day ang Vice Dean ng College of Cardinal na si Cardinal Leonardo Sandri. Pagdating sa ika-6 na araw, ang Camerlengo ng Holy Roman Church ang magmimisa na si Cardinal Kevin Joseph Farrell. Eastern Churches naman ang nakaschedule sa ika-7 araw. Pangungunahan yan ni Cardinal Claudio Gugerotti. Sa ika-8 araw, dadalo ang mga miyembro ng Institutes of Consecrated Life and Societies of Apostolic Life. Sa huling araw ng Novemdiales, pangungunahan nito ni Cardinal Dominic Mamberti, ang proto-deacon ng College of Cardinals na kasamang Papal Chapel Group. Sa loob din ng 9 na araw, magsisimula ang General Congregations ng lahat ng kardinal. Magsisilbi itong campaign period para sa mga papal candidates para magbigay ng speech tungkol sa kanilang vision para sa Simbahang Katolika. Sa pagitan ng 15 to 20 days ng pagkamatay ni Pope Francis, magsisimula ang conclave o ang botohan sa magiging susunod na Santo Papa ng Simbahang Katolika. Nagbabalita mula sa Frontline, Mon Gualvez, News 5. Pinagpapaliwanag ng COMELEC ang mga tumatakbong mayor sa Maynila na sina Isko Moreno at Sam Versosa dahil sa umano'y vote buying. Ayon kay COMELEC Chairman George Garcia, naglabas sila ng show cause order kay Moreno dahil sa umano'y pamimigay ng 3,000 pesos sa public school teachers. Si Versosa naman, pinagpapaliwanag dahil sa pamamahagi ng goods na may initials na SB. Pinagpapaliwanag din na ang incumbent Caloocan Mayor at re-electionist na si Dale Mamalapitan dahil sa umano'y vote buying at abuse of state resources nang mamigay raw ng mahigit 3,000 pesos sa isang covered court. 6 na iba pang kandidato sa lokal na posisyon ang inisyuhan din ng show cause order. Wala pang pahayag ang mga nabanggit na kandidato. Bumuelta ang Malacanang sa banat ni Vice President Sara Duterte kaugnay sa pagbebenta ng 20 pesos na bigas sa Visayas. Huwag daw siyang maging anay sa lipunan. Nasa frontline ng balitang yan si Maricel Halili. Yan yung 20 pesos per kilo na binibenta, yung pinapakain sa baboy. Hindi mga hayop ang mga Pilipino. Ang pahayag na yan ni Vice President Sara Duterte, hindi pinalagpas ng Malacanang. Pati ang sinabi ng Vice Presidente, naggagamitin lang sa politika ang 20 pesos kada kilong bigas na sisimulang ibenta sa Visayas. Promise na naman yan sa mga tao na alam mong para lang sa eleksyon at para lang sa kanilang mga senators, para manalo yung kanilang alyansa kuno. Buwelta dyan ng Malacanang. Huwag sanang pairalin ang crab mentality at huwag maging anay sa lipunan. Magkaisa tayo para matupad ng Pangulo at ng pamahalaan ang mga aspirasyon para sa taong bayan. Dagdag pa ng palasyo, huwag maliitin ng bise ang NFA rice na galing sa mga lokal na magsasaka. Kapag po sinabi, ninuman, na ito ay panghayop na bigas, minamaliit po natin ang mga farmers natin na nagbebenta po sa NFA, sa ating gobyerno. Kapansin-pansin na inanunsyo ang planong pagbebenta ng 20 pesos na bigas ilang araw matapos lumabas sa Pulse Asia Survey ang sadsad na approval at trust ratings ng Pangulo. Inanunsyo rin ito sa Cebu na isang vote-rich province. Pero paliwanag ng palasyo, bago pa man lumabas ang resulta ng survey, planado na ang 20 pesos na bigas. Nagkataon lang ding daw na sa Visayas ito sisimulang ipatupad dahil doon may sapat na stock ang NFA. Nagbabalita mula sa Frontline, Maricel Halili, News 5. Umalingasaw ang masangsang na amoy sa bahagi ng Laguna Lake sa Taguig dahil sa fish kill. Ang ilang residente nangangamba na para sa kanilang kalusugan. Nasa Frontline balitang yan si Carrie Caton. Nagwawalis at nag-i-spray ng pabango ang ilang residenteng nakatira malapit sa lawa sa C6 Extension sa Barangay New Lower Bikutan sa Taguig. Ang dahilan,
ang masangsang na amoy na nanggagaling sa mga namatay na isda sa lawa. Ano yan, puro face mask kami. Pag malakas ang hangin, yan ang mabaho. Natatakot din syempre, katawan din namin, magkasakit din kami. Nagsasarado lang kami ng bahay, hindi kami naglalabas sa labas. Ayon sa Lake and River Management Office ng Taguig, maraming isda ang namatay sa bahagi ng Laguna Lake mula April 2 hanggang 18. Mahigit 2,000 kilo na ng isda ang nakolekta roon. Inaalam pa ang sanhi ng nangyaring fish kill. Pero posible raw na dahil ito sa biglaang pagbaba ng oxygen sa tubig, mataas na temperatura dahil sa matinding init, siksikang fish pen, o di kaya naman sobrang dami ng lumot at polluted na ang tubig. Ilang araw ring nabalot ng masangsang na amoy ang paligid ng lawa dahil sa nangyaring serye ng fish kill o pagkamatay ng mga isda rito sa Taguig. Ang sabi nga ng mga residente, hindi na bago sa kanila ang ganitong karanasan. Gayunpaman, todo ingat pa rin daw sila. Sa ngayon, patuloy ang pangongolekta at pagdidispose sa mga namatay na isda. Minomonitor din daw ang kalidad ng tubig sa lawa. Nagbabalita mula sa Frontline, Carrie Cator, News 5. Days after coming home, hindi pa raw nagsisink in kay Miss Eco International 2025, Alexi Brooks ang kanyang pagkapanalo. Si Alexi ang ikatlong Pinay na nakapag-uwi ng corona sa nasabing pageant. Matatanda ang inialay ni Alexi ang kanyang panalo sa kanyang namayapang lola. Sa press con, inamin ni Alexi na hindi niya naisip na siya ay mananalo. Anya, hindi raw kasi siya ang prototype ng isang beauty queen. Pero naniniwala siyang more than her looks, she was chosen dahil sa kanyang authenticity. As for Alexi, malaki ang pasasalamat niya sa lahat ng mga tumulong para magtagumpay sa kanyang journey. Nagpaalam na ang French actress na si Camille Razat sa kanyang character sa Netflix series na Emily in Paris. Sa kanyang Instagram post, pinasalamatan ng aktres ang kanyang co-actors at iba pa niyang nakasama sa anyay pagbibigay ng pagkakataon sa kanya na gampanan ang same-name character sa series. Sa Season 4, umalis si Camille ng Paris matapos na hindi makatuluyan ang love interest niyang si Gabriel. Sa susunod na buwan, nakatakdang magsisimula ang filming ng Season 5 ng Emily in Paris na kukunan sa Rome. Bida dyan ang Hollywood star na si Lily Collins. Susunod, re-electionist Mayor ng Rizal, Cagayan, pinagbabaril habang nangangampanya. Sa pool sa CCTV, driver ng modern jeep biglang binaril sa terminal. CBCP nanawagan sa mga Pinoy na huwag ikampanya si Cardinal Tagle para maging susunod na Santo Papa. At Ubi Paras, naispatan na may ka-holding hands sa Bali. Abangan ang lahat ng yan sa pagbabalik ng Frontline Pilipinas. Mga kapatid, Julius Babaw po. Nasa Middle East o sa amang dako ka ng mundo, manatiling may alam at may pakialam sa mga maiinit na balita dito sa ating bansa. Simulan po natin ang bawat araw sa tuloy-tuloy na balitaan sa Frontline. Mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5. Abala sa pagsa-cellphone ang lalaking iyan sa isang terminal ng mga modern jeep sa Antipolo nang bigla siyang barilin ng malapitan sa ulo. Ang buong detalye ng balitang iyan abangan maya-maya lang. Patay sa pamamaril ang isang re-electionist mayor habang nasa kampanya sa Rizal, Cagayan. 3 iba pa ang sugatan. Nasa frontline ng balitang iyan si Carrie Cator. Nagsasayaw at nakikihalubilo pa si re-electionist Rizal Cagayan Mayor Joel Ruma sa isang campaign rally sa gymnasium ng Barangay Iluru. Kasama niya ang ibang kapartido kabilang ang running mate at kanyang asawang si Brenda Ruma. Pero ito na pala ang huling Facebook Live ng alkalde. Pinagbabaril si Ruma sa naturang kampanya. Naisugod pa siya sa ospital pero binawian din ang buhay. May 3 ring sugatang nadamay sa pamamaril.
Huwag ka Diyan ka lang, huwag ka magulo. May nai-record pang video ang residente ng mga putok ng baril pero vine-verify pa ito ng mga otoridad. Agad nagsagawa ng hot pursuit at blocking operations ang Provincial Police ng Cagayan para madakip ang gunman. Bumuo na rin ang Special Task Force na mag-iimbestiga sa pamamaril. Kanina ininspeksyon ng mga opisyal ng PNP Cagayan ang pinangyarihan ng krimen. Batay sa investigasyon, lumalabas na sa bundok na katabi ng gymnasium pumwesto ang gunman. May nakuha pa nga sila ritong isang basyo ng bala. Isang tama lang po mula sa isang sniper rifle ang ginamit magmula po sa isang vantage point. Inaalam din ng mga otoridad kung sino ang nakatama sa mga sugatan. May narinig din po sila na putukan po mismo dun sa site. Iniimbestigahan nila kung ito ba ay nanggaling sa mga security. Si Cagayan Governor Manuel Mamba kinunde na ang karahasan. Nananawagan siya sa mga otoridad ng mabilisang aksyon at tiyakin daw ang seguridad ng mga public servant. May hamon din ang COMELEC sa PNP. Sana nga ito ay wake-up call din sa ating pong pamunuan ng Philippine National Police. Hanggat hindi po kasi tayo nakaka-aresto o hindi natin nadadala sa likod ng kulungan ng rehas itong mga ito, ay hindi po sila maniniwala na itong eleksyon na darating ay magiging matahimik. Sa ngayon, hinihintay nila ang formal na report ng PNP para malaman kung posibleng isailalim sa COMELEC control ang lugar. Napaka-serious ang pangyayaring ito dahil nga sa isang nakaupo na mayor ang involved at kumakandidato. So at this point, titingnan natin kung kakayanin na pwedeng malagay sa COMELEC control o kahit hanggang red category area man lang. Ayon sa PNP, irerekomenda nilang ideklarang election-related incident ang nangyari para mapasama sa COMELEC control ang Rizal, Cagayan. Nagbabalita mula sa Frontline, Caricator, News 5. Isa na namang insidente ng pamamaslang ang bumulabog sa mga taga-Antipolo, Rizal. Nasa pool sa CCTV ang malapitang pagbaril sa ulo sa isang driver na abala noon sa pagse-cellphone. Nasa Frontline balitang yan si Ian Suyu. Kuha ang CCTV footage na ito sa terminal ng Modern Jeep sa Barangay Santa Cruz sa Antipolo, Rizal kahapon ng madaling araw. Masdan ng lalaking may suot na helmet na dahang-dahang naglakad papasok. Nilapitan nito ang isang modern jeepney driver na nakaupo at nagsa-cellphone. Maya-maya pa, naglabas siya ng baril at biglang binaril sa ulo ang tsuper. Dali-daling umalis sa lugar ang namaril. Sa di kalayuan naman, may isang rider na tila nag-aabang sa kanya sa labas ng terminal. Umangkas ang lalaki sa motor, saka sila umalis. Dead on the spot ang driver na kinilalang si Michael Yap. Babiyahe na raw sana ng rutang Kogyo-Cubao ang biktima bago mangyari ang insidente. At kung mapapansin sa CCTV, paglapit ng gunman sa biktima ay tila tumigil ito at kinilalang maigi ang biktima bago niya ito tuluyang tinutukan at binaril sa ulo. Ang mga katrabaho ng biktima, laking gulat sa nangyari. Wala naman daw silang nababalitaang may kaalitan ng biktima na nagsisilbi rin bilang board of director ng kooperatiba. Pero hinala nila, posibleng may kinalaman sa pagpapautang ng biktima ang krimen. Wala po kaming nakita na kung ano man na may kaaway siya, lalo na kung sa road accident or road crash. Siguro sa mga pautang niya merong nagalit sa kanya. Ayon naman sa barangay, tumakas daw patungong Masinag ang rider at gunman matapos ang pamamaril. Ang suspect ay from Masinag ang kanyang route, yung kanyang pinanggalingan. At the same time, nung pag-alis nila, doon din ang nila, papunta nila. Tumanggi munang magkomento ang Antipolo City Police habang iniimbestigahan ng pamamaril. Ito na ang ikatlong sunod na insidente ng pagpaslang sa Antipolo sa loob ng 4 na araw. Nagbabalita mula sa Frontline, Ian Suyu, News 5. Balikan natin ang nangyayaring public viewing sa labi ni Pope Francis sa St. Peter's Basilica. Live mula sa Vatican, nasa frontline ng balitang yan, si Jovi Francesco. Jovi, mas dumami pa ang mga tao riyan?
Jovi? Cheryl. Yes, kumusta ang seguridad na ipinatutupad ngayon dyan? Jovi, can you hear me? Ayan, Cheryl, naririnig na kita. Alright. Kumusta? Kumusta yung seguridad na ipinatutupad dyan ngayon sa mga nakapila sa labas? Alright, babalikan ka namin maya-maya lamang, Jovi Francisco. Kanya-kanyang endorso ang mga lokal na kandidato at opisyal na mga pambato sa pagkasenador. Si dating Vice President Leni Robredo, inendorso ang dalawang pambato ng administrasyon. Nasa frontline ng balitang yan, si Laila Pangilinan. Marami ang nagulat nang ikampanya ni dating Vice President Leni Robredo si senatorial candidate Benher Abalos na pambato ng Administrasyong Marcos sa ilalim ng Alyansa para sa Bagong Pilipinas. Itinuturing daw ni Robredo na kaibigan si Abalos na tumulong sa mga taga Naga City nang manalasa ang severe tropical storm Christine noong nakaraang taon. Inendorso na rin ng dating bise ang isa pang pambato sa pagkasenador ng Alyansa na si Manny Pacquiao. Sinamahan pa ni Robredo si Pacquiao na maglibot sa Naga City. Sa Maynila naman, opisyal na ring inendorso ni mayoral candidate Isko Moreno si senatorial candidate Jimmy Bondoc. Sumama si Bondoc sa pangangampanya ni Moreno sa San Andres Bukid. Nakuha naman ni Bam Aquino na tumatakbo rin bilang senador ang endorsement ni Rizal Governor Nina Inares at iba pang lokal na opisyal. Nangako din si Aquino na itataas ang pondo ng libreng kolehiyo. Bago maglibot sa Balangas City, Bataan ngayong araw, nakipagpulong si senatorial candidate Willie Revillame sa Schools Division Office sa lugar. Nangako si Revillame na iaangat ang kalidad ng edukasyon para hindi raw mangulelat ang mga estudyante sa International Student Assessment. Nanligaw ng mga botante ang mga manok ng PDP laban sa Sogod, Southern Leyte kahapon. Kabilang sa mga dumalo sa campaign rally sina re-electionist Senators Bato de la Rosa at Robin Padilla. Habang nag-motorcade sa Pasig City kanina at kumain pa ng halo-halo, si re-electionist Senator Bongo. Nakipag-picture din siya sa mga taga-suporta. Nakipagsayawan naman si senatorial candidate Heidi Mendoza sa courtesy call kay Marinduque Governor Pres B. Velasco. Nangampanya rin siya sa palengke sa Bayan ng Gasan kaninang umaga. Sa Tanza, Cavite, nagtungo si Attorney Ernesto Arellano na tumatakbo rin bilang senador. Sinabi niya na dapat magkaroon ng living wage sa buong bansa. Nagbabalita mula sa Frontline, Laila Pangilinan, News 5. Ikakampanya na rin ni Vice President Sara Duterte ang mga pambato sa Senado na inendorso ng kanyang ama na si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ayon kay VP Sara, binili na sa kanya ng ama ang pangangampanya sa 10 pambato ng PDP. Bukod sa tinaguriang Duterte, inendorso na rin ng dating Pangulo sina Ariel Querubin at Gringo Nasan. Habang si VP Sara, sinuportahan na rin ng kapatid ng Pangulo na si Senator Amy Marcos, pati ang pambato rin ng administrasyon na si Camille Villar. Tumawag siya sa akin, si President Duterte. At sinabi niya sa akin na diretsuhin ko na daw yung mga tao na bumoto straight ng PDP laban. Kagabi nag-re-strategize ako kung anong dapat gagawin kasi ang balak ko talaga sana, ma'am, ay umikot lang sa mga tao. Para naman sa ilang mambabatas, nagmumukha lang desperada si VP Sara. Kailangan daw kasi ng bise na makakuha ng sapat na numero para maabsuelto siya sa napipintong impeachment trial sa Senado. Definitely yun ang political strategy nila. Ang nakikita ko lang dito, pag nanalo yung mga inendorso, parang ini-impluwensyahan nila yung mga senator judges. Inihayag ng National Security Council ang tila pagsawsaw umano ng China sa ating eleksyon. Bistado rin ang modus ng Chinese Embassy na nangongontrata raw ng troll farms. Nasa frontline ng balitang yan, si Mayan Los Baños.
Hindi lang daw sa West Philippine Sea nang hihimasok ngayon ang China. Sa pagdinig ng Senate Special Committee on Philippine Maritime and Admiralty Zones, ibinunyag ng National Security Council o NSC na tila nakikialam daw ang Beijing sa 2025 midterm elections. There are indications, Mr. Chairman, that information operations are being conducted that are Chinese state-sponsored in the Philippines and are actually interfering in the forthcoming elections. Ayon kay NEC Assistant Director General na si Jonathan Malaya, nakatuon ang operasyon ng Beijing para suportahan ng mga kandidato nilang manalo at siraan ang mga kontra o anti-China. Isa raw sa halimbawa nitong idinadaos ngayong balikatan exercise ng Pilipinas at Amerika. Gumagamit daw ng mga local proxy ang China para ikalat ang script nila sa social media. You will see narratives coming from Beijing that the Balikatan exercises is a threat to regional peace and stability. And you'll also hear that kind of statement coming from local proxies who follow the script coming from Beijing. Sinigundahan naman ni Committee Chairman Francis Tolentino ang pahayag ng NSC. Katunayan, naglabas pa siya ng kopya ng tseke na nagkakahalaga ng 930,000 pesos na binayad daw mismo ng Chinese Embassy sa isang marketing solutions firm noong 2023 para kontratahin silang magpatakbo ng troll farm o mga keyboard warriors. Daan-daang fake social media accounts daw ang ginawa ng kumpanya para ipakalat ang gustong naratibo o kwento ng China at siraan ang ilang opisyal ng ating gobyerno. Ang mas nakakabahala, hindi lang daw isa, kundi marami pang kumpanya ang kinontrata nila. Akala natin ay yun ang tunay na sentimiento ng mga nagpo-post at nagre-react, subalit ito pala nagpapatunay na binayaran. Binayaran ng People's Republic of China para sirain hindi lang ang kredibilidad ng isang tao o namumuno kung hindi ng ating bansa. Sa ngayon, wala pang pahayag ang Chinese Embassy at ang Malacanang sa mga revelasyon sa hearing. Pero ang NSC tukoy na raw ang mga kandidatong posibleng sinusuportahan ng China. May listahan na rin daw sila ng mga local proxy kasama ang 10 sikat na social media influencers na kasabwat umano ng China. Plano silang paimbestigahan sa National Bureau of Investigation. Nagbabalita mula sa Frontline, Mean Los Baños, News 5. Balikan natin ang nangyayaring public viewing sa labi ni Pope Francis sa St. Peter's Basilica. At live mula doon sa Vatican, nasa frontline ng balitang yan, si Jovi Francisco. Jovi, ano na ang update dyan? Hinahin ko na muna yung mga balita at update tungkol sa pinag-uusapang conclave. Dahil nagkakaroon na rin ng interes ang even yung foreign media dito para hanapin si Cardinal Tagle dahil doon sa mga lumalabas nga online. At posibleng abutin pa ng 2 linggo bago magsimula ang conclave o ang botohan ng College of Cardinals para mahalal ang susunod na Santo Papa. Kabilang sa mga papabili o yung mga matutulog po na magiging Santo Papa ang Pinoy na si Luis Antonio Cardinal Tagle. Pero humiling ang Catholic Bishops Conference of the Philippines o CBCP na iwasan daw po na ikampanya si Cardinal Tagle para maging susunod na Pope. Dapat daw ay irespeto ang conclave at hayaan ang mga kardinal na magdesisyon. Pinakamainam daw na ipagdasal na lamang si Cardinal Tagle at iba pa na kasama kanya bilang cardinal electors. At kabilang po sa mga Pinoy cardinal na bumoto si Caloocan Bishop Pablo Cardinal David. Nasa biyahe na po ngayon si Cardinal David para makaabot sa libing ni Pope Francis at para sa botohan ng susunod na Pope. Cheryl, alam ko na meron kayong mga tanong tungkol doon sa security dahil parang lumalabas na mas umigting yung seguridad na pinapatupad ngayon dito sa St. Peter's Square. Ilalakad ko lang kayo ng kaunti para makita ninyo na maski dito sa square ay pinasok na ang mga sasakyan ng kapulisan at ang visibility ng mga pulis ay talagang hindi mo sila ma-miss dahil or hindi makita dahil sila nakakalat talaga ngayon dito sa Basilica o sa tapat ng Basilica. So
2 points from that point na pinanggalingan ko ay meron ding ganyan na counterpart sa kabila at may kita na aside from yung mga police ay meron din mga emergency teams na nakaantabay. Yung main road naman tignan natin kung matatanaw at maaambot yun dyan. Yung main road ay hinati na sa dalawa, isa para sa mga emergency vehicles na gagamitin sa darating na funeral rites at yung kabila ay para sa mga tao na magmamasid doon sa rites na iyon, Cheryl. Maraming salamat, Joey Francisco, live mula sa Vatican. Bistado ang beshi modus ng isang human trafficker. Ang mga biktima inuutusang magpanggap na magbeshi at kunwari magbabakasyon lang sa ibang bansa pero ang kanilang bagsak sa scam hub. Nasa frontline na balitang yan si Elaine Folencio. Lilipad sana papuntang Hong Kong si alias Andy. May kasama pa siyang 2 babae. Pero hindi sila nakalusot sa immigration. Ayon sa Bureau of Immigration, kahina-hinalang ikinikilos ng mga ito, hindi rin daw nagtutugma ang kanilang mga sagot sa otoridad. Peke rin ang mga dokumentong dala nila. Nagpapanggap po na turista. Yun po ang pinalabas nila kasi yun po ang turo nung nag-recruit sa kanila na magtuturista kami, pupunta kami ng Hong Kong. Agad na hinuli ng NBI ang lalaki. Base sa investigasyon, ang 2 babae ay mga biktimang na-recruit sa social media. Pinangakuan sila ni alias Andy ng trabahong encoder na may buwanang sahod na $700 o halos 40,000 pesos. Once na lumapag ng Hong Kong, iiwan na ron and then may magsusundong papuntang Cambodia po para magtrabaho as scammer. Tumangging magbigay ng pahayag ang sospek. Maharap siya sa mga reklamong illegal recruitment at human trafficking. Habang sasailalim naman sa counseling ang 2 babaeng nasagip. Nagbabalita mula sa frontline. Elaine Fulgencio, News 5. Spotted in Bali ang basketballistang si Kobe Paras na may ka-holding hands na babae. Sa entertainment website na Fashion Police, isang netizen ang nag-post ng larawan ng basketballista kasama ang isang babae sa Bali. Bago ito, naiulat ding nag-unfollow na sa isa't isa sa Instagram sina Kobe at ang kanyang girlfriend na si Kailin Alcantara. For weeks now, usap-usapan ang paghiwalay na raw ng dalawa. Pero ayon sa isang artikulo ng pep.ph, unang linggo pa nitong buwan nang maghiwalay ang dalawa. Ilang araw matapos pumanaw ang OPM legend na si Haji Alejandro, buong pagmamahal na inalala ng singer-actress na si Rachel ang kanyang ama na tinawag niyang the brightest star in a galaxy. Ani ni Rachel, si Haji ang nagsilbing sun sa kanilang galaxy at silang magkakapatid ang mga planetang umiikot sa kanya. Laging kabuntot sa mga lakad ng kanilang dadwaps. Dahil para sa kanila, anywhere with him ay masaya. Kahit pa nakasama niya ang ama sa last 2 months nito, hindi pa rin daw ito sapat para ihanda ang kanyang sarili sa paglisan ng ama. Sa huli, sinabi ni Rachel na sisikapin niya to always make her daddy waps proud in everything she does. Susunod, News 5 exclusive sa pool sa CCTV, ang nakabanggang jeepney driver na nakipagsuntukan sa 2 traffic enforcer. Kainan sa Baguio na naghahain ng mga pagkain may karne ng aso. Bistado! At incognito stars Ian Veneracion at Richard Gutierrez ni recreate ang eksena nila sa 1988 movie na 1-2 Bato, 3-4 Vapor. Yan at iba pa sa pagbabalik ng Frontline Pilipinas. Mga kapatid, Julius Babaw po, nasa Middle East o saan mang dako ka ng mundo, manatiling may alam at may pakialam sa mga mainit na balita dito sa ating bansa. Simulan po natin ang bawat araw sa tuloy-tuloy na balitaan sa Frontline. Mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.
Sampul sa CCTV ang banggaan ng jeep at tricycle sa Naik, Cavite. Ang driver ng jeep nakipagsuntukan pa sa dalawang traffic enforcer. Nasa frontline balitang yan si Ninaong Pauco, exclusive. Tumagilid at tuluyang natumba ang tricycle na yan nang mabangga ng isang pampasaherong jeep sa Governor's Drive sa Naik, Cavite. Tumulong naman ang mga nakakita na iangat ito. Lumapit ang dalawang traffic enforcer sa mga driver. Ang driver ng jeep, halos duru-duruin na ang enforcer. Ilang saglit pa, nauwi sa suntukan ng pag-uusap ng dalawang traffic enforcer at ng jeepney driver. Bahagya naman dumistansya ang tricycle driver. Nang matumba ang jeepney driver, umawat na ang iba pang enforcer at ang mga tao na nakakita nito. Pero sa viral video na ito ng isang netizen, yung suntukan na lang ang nakita. Ang dalawa tuloy na traffic enforcer nababa sa social media. Paliwanag ng dalawang traffic enforcer. Nilapitan ko po na para po may request kung pwede niyang makita yung lisensya niya. Dinuro po ako ng dinuro. Tapos ang sabi po sa akin, wag daw po ako makialam. Yung kamay niya po kasi ma'am nakadikit na sa mukha ko. Yun ma'am nakita sa akin pag-ambang yun. Yung inalis ko nga yung kamay doon sa pagduro dito. At saka isa pa ho yun. Kinukuha ko yung driver license niya at saka ORCR. Depensa ng driver. Sabi ko, sir, picturean mo lang muna. Wala mang problema yung kay kuya. Maliit na problema yon. Huwag kang bastos, nakakainom ka. Akin na lisensya mo. Sabi, may lisensya ako, may lisensya ka ba? Tapos tinapik yung kamay ko. Lumabas na po ko doon na pa nag-umpisa yung gulo. Ayun, nabugbog nila ako. Sa huli, nagkaareglo ang jeepney driver at ang tricycle driver. Pero ang driver ng pampasaherong jeep, maharap pa rin sa reklamo resistance and disobedience at direct assault to a person in authority. Nagbabalita mula sa Frontline, Nina Ong Pauco, News 5. Arestado ang isang Chinese matapos mahuli sa aktong nagbebenta ng iligal na baril. Ang suspect posible raw na dating empleyado ng Pogo. Nasa frontline ng balitang yan, si Carrie Cator. Hindi na nakaporma ang lalaking Chinese national na ito nang damputi ng mga pulis matapos mahulog sa ikinasang entrapment operation dahil sa pagbebenta niya ng iligal na armas sa Makati noong April 10. Nakumpiska sa kanya ang isang 9mm pistol at 2 magazine na may mga bala na ibinenta raw ng suspect na si alias Xiao sa halagang 40,000 pesos online. Napag-alaman po natin na yung firearm na ito ay binigay po sa kanya ng kaibigan niya na dati niya rin kasamahan dun po sa isang Chinese company dito sa Philippines po. Taong 1999 pa raw napaso ang lisensya ng baril na Pilipino ang may-ari. Kaya tinitingnan din kung paano napunta ito sa kakilalang Chinese ng sospek. Batay sa investigasyon, 2019 pa dumating sa Pilipinas si alias Xiao kasama ang kanyang pamilya para maghanap daw ng mas maayos na pagkakakitaan. Nagpalipat-lipat siya ng kumpanya pero lahat ito Chinese. Kaya iniimbestigahan din kung sangkot ang sospek sa Pogo. Yun nga po, yung pera sana sa pagbenta ng firearm na ito ay gagamitin niya sa pabalik sa China. Tinitignan pa po ng mga kapulisan natin, ng investigator po natin kung connected po ito sa Pogo since nakita po natin ay puro Chinese company po ito. Mahaharap ang sospek sa mga reklamong paglabag sa election gun ban, gayon din sa Comprehensive Firearms and Ammunition Act, kaugnay ng Cybercrime Prevention Law. Nagbabalita mula sa Frontline, Carrie Cator, News 5. Sampul sa video ang pagyanig ng lindol sa gitna ng isang live TV broadcast sa Turkiye. Narito ang Frontline News Abroad. Sa kuwang ito ng CCTV sa isang tindahan sa Turkiye, makikitang abala sa pamimili ang mga customer. Ilang saglit pa biglang yumanig sa loob ng tindahan. Dahil sa takot, agad nagsilabasan ang mga mamimili. Sa Homer store na yan, makikita ang pag-uga ng mga nakasabit na ilaw. Sa kainan namang ito, nagsialisa ng mga customer. Ang mga nagsilikas, nagkumpulan sa kalye. Bigla namang yumanig sa studio sa kasagsagan ng live broadcast ng kanilang news program. Tumama ang magnitude 6.2 na lindol sa kanlurang bahagi ng Turkiye kabilang sa lungsod ng Istanbul. Sumakto pa ito sa selebrasyon ng kanilang public holiday. Epicenter ng lindol ang bayan ng Silivri na may lalim na halos 7 kilometro. Ayon sa mga otoridad, ito na raw ang isa sa pinakamalakas na lindol na tumama sa lugar. Sa kabila nito, wala namang naitalang malawakang pinsala sa mga infrastruktura.
Wala ring naitalang nasawi pero isang sugatan matapos tumalon mula sa balkonahe habang lumilindol. Nagbabalita mula sa frontline, Rainiel Pawid, News 5. 37 years ago, naging magka-eksena na sina Incognito stars Ian Veneracion at Richard Gutierrez. Duwag ka. Hindi ako duwag, ha? Kung hindi ka duwag, tanggalin mo to. Ang eksenang yan galing sa 1988 film na 1-2 Bato, 3-4 Bapor na pinagkatuwaan namang i-recreate ng dalawa, taking on their characters bilang sina Contractor at JB. Hindi ka walang hiya, duwag ka. Uy, hindi ako duwag, ha? Kung hindi ka duwag, tanggalin mo to. Ang nakakaaliw na video, isa ring patunay sa enduring career ni Ian at Richard bilang mga aktor. Susunod, peking doktor na nagbebenta ng peking medical certificate, kalaboso. Kainan sa Baguio na bistong nagluluto ng mga ulam na may karne ng aso. At teleseryeng Sa Ngalan ng Ina na pinagbibidaan ni superstar Nora Honor muling mapapanood sa TV5. Tutok lang mga kapatid, magbabalik pang Frontline Pilipinas. Mga kapatid, Jig Manikad po, nasa Middle East o saan mang dako ka ng mundo manatiling may alam at may pakialam sa mga mainit na balita dito sa ating bansa. Simulan natin ang bawat araw sa tuloy-tuloy na balitaan sa Frontline. Mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5. Maharap sa patong-patong na reklamo, lalaki nagpapanggap na doktor sa social media. Nagbebenta siya ng mga peking medical certificate. Nasa Frontline balitang yan si Kari Cator. Hindi na nakapalagpa ang lalaking ito ng arestuhin ng PNP Anti-Cybercrime Group sa Pasay City. Ang salarin, si alias J na nagpanggap umanong doktor. Batay sa investigasyon ng mga pulis, nagbebenta online ang suspect ng mga peking medical certificate gamit ang pangalan at selyo ng lisensyadong doktor sa halagang 200 pesos. Kakilala pa raw ng suspect ang mismong doktor. Medical malpractice din po yun na walang medication, walang examination, walang laboratory, bigla ka nalang magbigay ng mismong medical certificate po. Ang suspect po ay mismo boyfriend po nung pamangkin ng doktor po. 6 na buwan na raw ginagawa ng suspect ang pagbebenta ng illegal na med-certs. Yan ay dahil daw sa pangangailangan sa pera. Hindi naman inaalis ng mga pulis ang posibilidad na may kasabwat ang suspect. Nakita din po natin na connected din po sa personnel or staff ng mismong doktor po yung suspect. Mahaharap ang peking doktor sa mga reklamong false medical certificates and false certificates of merits or service sa ilalim ng revised penal code. Gayon din ang Cybercrime Prevention Act, computer-related forgery at computer-related identity theft. Paalala ng PNP-ACG sa publiko, mag-ingat sa pagpapakonsulta online at huwag tangkilikin ang mga peking med-cert. Nagbabalita mula sa Frontline, Kari Cator, News 5. May nagbabalik na PBL Star para samahan tayo sa paghahatid ng latest updates sa sports. Narito muli ang Rookie of the Conference awardee na ngayon na si Ishi Lalong Isip. Welcome back, Ishi. Thank you, Julius. Nanganganib na makansela ang PBA All-Star Weekend this year. Ayon kay PBA Commissioner Willie Marshall, wala pang nakapagsunod na lugar ang saan ang gaganapin ang annual event. Unang naset sa Davao ang All-Star Weekend next month, pero naghanap ng ibang host ang liga dahil sa security concerns. May nakausap daw silang potensyal na bagong host, pero mukhang hindi naman pwede ang lugar na sa gusto nilang petsa. Hindi na raw ipagpapaliban sa iba pang buwan ang All-Star Weekend dahil magiging busy na ang Gilas Pilipinas na maghanda para sa FIBA Asia Cup. Tiniyak naman ni Commissioner Willie na maibibigay pa rin ang trust fund sa beneficiaries ng event, matuloy man ito o hindi.
Huwag kayong aalis, may sports news pa tayo mamaya. Susunod, motorsiklo sumalpok at sumampa sa bakod. Rider at backride patay. At kainan sa Baguio na naghahain ng mga pagkaing may karne ng aso, bistado. Marami pa kayong mga balitang dapat malaman sa pagbabalik ng Frontline Pilipinas. Mga kapatid, Jiggy Manikad po, nasa Middle East o saan mang dako ka ng mundo, manatiling may alam at may pakialam sa mga mainit na balita dito sa ating bansa. Simulan natin ang bawat araw sa tuloy-tuloy na balitaan sa Frontline. Mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5. 4 ang patay sa magkahiwalay na aksidente sa Cebu at Cavite. Ang isa sa mga nadisgrasyang motorsiklo sumampa pa sa bakod. Nasa frontline ng balitang yan, si News 5 Visayas correspondent John Aroa. Humaharurot ang motor na yan sa Lapu-Lapu City sa Cebu. Pero ang sumunod na eksena, nakasampa na sa bakod ng isang bahay ang motor. Habang ang rider at backride nito, dugo ang nakahandusay. Dinala pa sa ospital ang dalawa pero binawian din ng buhay. Kinilala ang biktima na si Brian Caplaya, nakakagraduate lang ng kolehiyo nitong Enero. Angkas niya, kanyang kaibigang si John Versosa na siyang may-ari ng motor. Sa investigation is galing itong inuman. Sa alakasan nga ng impact na yung motor doon na nakuha sa ibabaw ng wall ng isang refilling station. Pero pinabulaanan yan ng pamilya ng biktimang si John. Huwag niyong husgahan yung anak mo. Huwag niyo silang husgahan. Hindi sila lasing. Oo, nakainom sila pareho. Pero disgrasya lang talaga. Hindi lang kapisado ni Brian yung lugar na yun. Sa Cavite naman, tumilapon ang rider at ang angkas nito sa kalsada matapos sumampa sa isang signage. Hindi na nahagip ng video pero ang dalawa nagulungan pa ng kasalubong na truck. Dinala sila sa ospital pero idineklara ring dead on arrival. Paliwanag ng driver ng truck. Hindi po, hindi po nakainom. Matulin po yung motor. Bumangga po sa isloda ng barangay. Pagbangga po, tumalapon yung 2 tao. Pumailalim sa ilalim ng truck. Kaya naipit siya ng unahang gulong. Nasa kustodiya na ng pulis ang truck driver. Nagbabalita mula sa Frontline, John Aroa, News 5 Visayas. Laglag na sa Asian Volleyball Confederation o AVC Women's Champions League ang PLDT High-Speed Heaters. Na-sweep ng pambato ng Kazakhstan na Zetizu ang Heaters. Na-dominate ng mga Zetizu ang unang set. Napanatili naman ng PLDT na close ang 2 pang sumunod na set pero di nila kinaya ang depensa ng kalaban. Player of the game ang captain ng Zetizu na si Karina Denisova with 11 points on 10 attacks and 1 block. Yan muna ang latest sa Frontline ng Sports. Ako po si Ishi Lalong Isip. Susunod, isang kainan sa Baguio nagbebenta ng ulam na sinangkapan ng karne ng aso. Tuloy-tuloy pa makabuluhang balitaan sa pagbabalik ng Frontline Pilipinas. Mga kapatid, Cheryl Cosing po. Nasa Estados Unidos, Canada o saan man dako ka ng mundo, manatiling may alam at may pakialam sa mga maiinit na balita dito sa ating bansa. Simulan natin ang bawat araw sa tuloy-tuloy na balitaan sa Frontline. Mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5. Nabisto ang isang kainan na naghahain ng mga ulam na may karne ng aso sa Baguio City. Git naman ang may-ari ng kainan,
mas marami raw ang tumatangkilik nito. Nasa frontline ng balitang yan. Narito na po. Sa kainang ito sa Dagohoy Street, tumambad sa Task Force Monitoring Inspection Group ng Baguio LGU ang pinag-iiwang karne ng aso. Sa freezer ng kainan, natagpuan ng 3 ulo ng aso, habang sa kusina, meron pang tinaddan na karne at ready to serve sa mga customer. Sa kabuuan, 7 kilo ng karne ng aso ang kinumpiska ng Task Force. Aminado naman ang may-ari ng kainan na karne ng aso ang kanilang pinang-uulam. Yan ay kahit nasa menu nila ay pawang mga manok, baboy at kambing lang ang nakalagay. Aware ako na bawal. Kailangan mo lang magawa kasi yun ang hinahanap ng gusto. Pero kahit in-demand daw ang karne ng aso, marami ang tutol dito. Katunayan, maraming concerned citizen ang nagsumbong sa otoridad kaya nagkasa ng inspeksyon sa naturang kainan. Ito is from anonymous tips natin through social media, through covert inspection. Pag sobra-sobra na po kasi information, mag-a-act na si city dyan. Binigyan muna ng notice of violation ng kainan, pero kapag umulit pa sila, babawiin na ang business permit. Nagbabalita mula sa frontline, Gary De Leon, News 5. Inatake ng mga terorista ang isang tourist spot sa India. Hindi bababa sa 25 patay. Narito ang frontline news abroad. Sunod-sunod na putok ng baril ang umalingaw-ngaw sa Kashmir, India. Nangyari yan sa tinaguriang Switzerland of India kaya madaming turista ang napuruhan. Sa isang video, kita ang mga nakabulagta. May mga tama sila ng bala. Base sa report, hindi bababa sa 25 turista ang namatay. Kabilang 26 years old na Navy officer na nasa honeymoon lang noon. Agad namang rumisponde ang militar ng India sa lugar. Itinuring itong terrorist attack at inako ito ng militanteng grupong The Resistance Front. Sa ngayon, isinara muna ang naturang tourist spot. Kasunod ng pag-atake, sumiklab ang mga protesta para kundinahin ang karahasan. Maging si US President Donald Trump na nawagan ng hustisya para sa mga biktima. Nagpaabot din ng pakikiramay sa mga biktima ang gobyerno ng Pakistan, lalo't ang umataking militanteng grupo, Pakistani base. Kaya naman isinara na muna ng India ang kanilang border sa Pakistan. Nakatakda namang mag-usap ang ilang opisyal ng Pakistan at India. Nagbabalita mula sa frontline, Rainiel Pawid, News 5. Pinag-aaralan ng Meralco kung paano magagamit ang nuclear energy para mapababa ang presyo ng kuryente sa bansa. Tinalakay yan ni Meralco Chairman and CEO Manny V. Pangilinan sa Giga Summit 2025. Ayon kay Pangilinan, nagpadala na ng scholars ang Meralco sa Amerika at China para pag-aralan ito. Sa kabila ng agam-agam ng publiko, tinayak din ng Meralco na ligtas gamitin ang nuclear energy. We believe that the ultimate test of our contribution and efficiency as a business is this question: have we left our people better off from the things we've done in our activities, in what we do? We love our people, we love our country, and it's very central to what we do, that we do not harm our people with the activities we do. Si Manny V. Pangilinan ay siya ring chairman ng TV5. Bilang pagpupugay sa nag-iisang superstar na si Nora Honor, muling mapapanood sa Hapon Champion ng TV5 ang kanyang natatanging pagganap sa seryeng Sa Ngalan ng Ina. Simula sa Lunes, April 28, muling balikan ang pagganap ni Nora bilang si Elena Deogracias, ang may bahay na napilitang sumabak sa politika matapos paslangin ang kanyang asawa. Tampok din sa serye sina Christopher De Leon at ang anak nilang si Ian De Leon. Sa seryeng ito rin, ginawaran ng Best Actress Award si Nora mula sa PMPC at Gawad Tangi Awards for Television. At yan ang mga showbiz balita ngayong Huwebes. Ako po, si Maui David. At yan ang mga balita at impormasyong dapat niyong malaman sa araw na ito. Mga balita para sa may alam at may pakialam. Kami ang inyong mga kasangga sa Frontline Pilipinas. Mga kapatid, Cheryl Cosim po. Nasa Estados Unidos, Canada o saan mang dako ka ng mundo, manatiling may alam at may pakialam sa mga mainit na balita dito sa ating bansa.
Simulan natin ang bawat araw sa tuloy-tuloy na balitaan sa Frontline. Mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.